Team USA nag-aapoy na sa paparating na Olympics. Jaren Jackson Jr., Defensive Player of the Year nawala sa World Cup. Ngayon binatikos. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, mabibili lamang sa halagang $1,099. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high-quality shoes. Si Mikal Bridges ay napuwersa ang milagrong overtime. Ngunit, hindi nga ito naging sapat para sa Team USA na uuwing may dalang medalya. At sa loob ng 87 taon ang Canada ngayon ay nasungkit muli ang isa. Si Dillon Brooks ang umiskor ng 39 points. Shai Gilgeous-Alexander na dumagdag rin ng 31 points at 12 assists at ang Canada ay naipanalo ang unang medalya sa unang pagkakataon sa tournament simula pa man noong 1936. Sa panahong tinalo nila ang USA sa score na 127-118 para sa laban sa third place. Ang mga Amerikano ay nabigong mabitbit ang medalya para sa second consecutive World Cup. Ito lang naman ang pang-7 beses sa loob ng 38 appearances sa Olympic or World Cup level na ang team ay nabigong makuha ang gold, silver or bronze. Ang United States ay hindi na ipanalo ang World Cup noong 2014. At ayon sa US coach na si Steve Kerr, ito raw ay napakahirap. Ang mga teams sa FIBA ay napakahusay. Napanghawakan ng mahuhusay na coach, sila ay naging matatag at naglalaro na sa tabi sa mahabang panahon. Ito ay napakahirap at mas lalong naging mahirap ngayon. Ang mga Amerikano ay ang naging paborito sa tournament na ito, and then sila ay natalo ng 3 mula sa kanilang huling 4 na laban. Sila ay iniwan ang court para sa huling panahon sa Manila na naging frustrated, galit at disappointed. Ang lahat na nabanggit ay bit-bit nila ngayon. Si RJ Barrett ay ang umiskor ng 23 points para sa Canada, at nag-improve na ngayon sa 2 out of 21 sa all-time kontra sa Team US sa FIBA Seniors Men's Competitions. Ang tanging huling panalo ng US ay noong sa FIBA Americas event noong 2005, ang laban na kung saan ang team na ito ay hindi gaanong binubuo ng mga malalaking pangalan sa NBA. Ang isang ito, ang Canada ay napagmay-ari ang 7 NBA players sa roster habang ang US naman ay pinuno ng 12 players mula sa NBA. 3 sa mga US players na iyon na sina Brandon Ingram, Paolo Banchero and Jaren Jackson Jr. ay na-miss ang laban dahil sa karamdaman. Si Anthony Edwards ang nanguna sa Team USA kasama ang 24 points, Austin Reeves 23 points, at Bridges na mayroong 19 para sa US. Ang team na ito ay kahanga-hanga ayon sa Canada coach na si Jordi Fernandez. Ito ay ang panimula sa isang bagay na kailanman hindi malilimutan sa mahabang panahon. Matapos ang milagrong nagawang play nitong ni Mikal Bridges, siya ay sinabing sinadya talaga nitong hindi shoot ang huling free throw. Isang bagay na dapat mong gawin sa mga sitwasyong iyon. Tanging binasa lamang niya ang posibleng mangyari at inaksyonan. Para naman kay Gilgeous-Alexander, sinabi nitong naipanalo nila ang unang 40 minutes. Halatang hindi pa dito nagtapos. Ngunit sila ang nanalo sa majority sa unang 40 minutes na ito at hindi nila inisip na ito ay tsamba lang ang lahat. Kaya sinubukan nilang maipanalo muli ito at mag-focus na makontrol ang susunod na 5 minuto. Ayon naman kay Anthony Edwards, ito ay sobrang napakahirap dahil hindi nila naipanalo ang lahat. Sila ay nag-came up short ng 2 beses. Patuloy pa nito, hindi nila na-control ang laban. Ang kanilang depensa ay naging masama. Speaking of defense mga kaibigan, dahil dito ang Memphis Grizzlies star na si Jaren Jackson Jr. ay natanggap ang mga iilang kritisismo para sa kanyang naging performance sa Team USA. Siya ay hindi naging parehong defensive force sa tournament na ito gaya na lang sa kanyang pinapakita sa NBA last season. Ang mag-adjust sa foul, itong si Jackson ay nahihirapan, na naging dahilan para maapektuhan ang kanyang overall effectiveness. Gayon rin ang makontrol ang rebound na kung saan ang Team USA ay sa kanya lamang halos umasa. Ang kanyang sukat at rebounding ay hindi halos nagamit ng team. Ang paghihirap na ito ay napansin sa microscope, matapos malaglag ang Team USA mula sa gold medal contention. Itong si Jackson ay napagtanungan patungkol sa kanya na tinawag na defensive liability. Ito ay mahirap, tinawag akong liability, kasalukuyang defensive player sa NBA at ang marinig ito ay napakahirap. Habang ang Team USA ay hindi man ipinadala ang kanilang best possible roster sa World Cup. Ito ay hindi nakaduda-dudang disappointing result para sa grupo na inaasahang mananalo ng gold.
Kaya sa nasabing ito hindi na rin sorpresa mga kaibigan na Dream Team lineup ang makikita sa paparating na Paris Olympic. At speaking of Paris Olympic, ang Los Angeles Lakers superstar na si LeBron James ay nag-apoy sa araw na ito para i-represent ang Team USA sa paparating na 2024 Summer Olympic. Ang SportsCenter sa Instagram ay nakapag-post ng graphic na ginawa ng The Dunk Central, na kung saan dito'y na-features ang lineup na kasama sina Kevin Durant, Jason Tatum, Jimmy Butler, Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis, Damian Lillard at Kawhi Leonard. Itong si LeBron ay nag-reply sa post kasama ang eye emoji, isang ligtas na kahulugan para sabihin siya ay bukas na i-represent muli ang bansa sa paparating na Olympic sa susunod na taon. Si James ay naipanalo noon ang bronze kasama ang Team USA noong 2004 Summer Olympics at gold medal sa parehong 2008 at 2012. Ngunit hindi ito naglaro noong 2016 at 2020. Ang paparating na Olympic ay isang paghihiganti mula sa katotohanang ang Team USA ngayon ay kitang-kitang nahirapan sa 2023 World Cup. Isang paalala na ang team ay nangangailangang ipadala ang kanilang best player sa event. Noong 2019, ang Amerika ay naranasan ang best worst showing ever sa FIBA World Cup at nakapagtapos sa 7th place. Ngunit sila ay nag-bounce back para naipanalo ang gold noong 2020 Summer Games, kasama ang roster na pinangunahan nina Kevin Durant, Tatum, Lillard at Booker. Ito ang nagmarka sa Team USA na nakuha ang 4th consecutive gold medal in men's basketball at sa Olympics, at inaasahang magpapatuloy sa World Cup na ito. Bagaman ang United States ay ang pinapaborang maipapanalo ang tournament na ito at ang roster ay naging solid, wala namang true American superstars ay ang nasa team. Sa katunayan, si Anthony Edwards, Tyrese Haliburton and Jaren Jackson Jr. ay ang naging players lamang na naging NBA All-Star noong huling season sa roster. Ang 2020 Olympic squad ay mas naging more studded, ngunit ang team na ito ay wala ang pangalang LeBron, Curry, Leonard, Butler and Davis, kaya hindi naging dominante. Habang ang 1992 Dream Team ay ang naging standard para sa Team USA Basketball na tila walang makakatalo. Kung iisipin ang lineup na inilabas ng The Dunk Central ay ang nalalapit na bagay sa roster na ito. Marahil ito rin ang magiging huling Olympics sa 38-year-old na si LeBron. Dahil siya na ay magiging 43-year-old sa paparating na 2028 Olympics, at hindi na malinaw kung siya ay naglalaro pa sa panahong ito. Ang Team USA ay nananatiling nasa ibabaw sa basketball world nitong huling dalawang Olympics na wala itong si LeBron James. Ngunit walang duda na sila ay mas magiging more complete at mapanganib na team kung kasama ang NBA all-time leading scorer at itinuring na best player sa buong mundo. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Kailangan na kayang ipadala ng Team USA ang kanilang best roster sa Olympics? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.